Oh wow, dami. Grabe. Ngayong episode, mag-harvest naman tayo ng mga crayfish dito sa aking gilid bahay sa aking concrete pond. So yung iba blue oh. Kauna-unahang batch na mga papisa ng ating mga breeders na galing pa kay Kuya Sesep ng Sesep's Farm. Ililipat natin sila sa bagong gawang 3 layers na trapal pond setup dito sa aming garahe. At syempre, gamit natin ang matibay na trapal pond mula sa Blue Canvas Creations. Napakasimpleng setup na pwede nating ilagay sa garahe. Don't forget to like and subscribe. Ayun o, welcome back po sa Agree sa Agree. Ngayong episode, nandito naman tayo sa aming gilid bahay. Naaalala nyo siguro yung mga dating episode ko, pinakita natin na meron kaming passion fruit at kung ano pang ornamental at fruit-bearing trees dito sa aming aming bakuran. So itong fish pond ko po noon, nung pandemic ko ito naging project. Na una kong nag-alaga ako dito is mga cichlid, mollies, guppies. Hanggang ngayon marami pang guppies pero ang main na po natin inaalagaan dito ay crayfish. So yan po yung courtesy po, no? Shout out Kuya Sesep. Salamat uli sa iniregalo mo sa akin na I think almost 2 years ago na yon. Namatay yung iba tapos bumalik pa, nagbigay pa ng 2 breeder or 3 breeder. At yun naman, nanganak na sila few months ago. Hindi ko na alam kung gaano karami. Nakita nyo naman yung ating setup. Nagpalagay na rin tayo ng trapal pond na 3 layers sa aming garahe. Ngayon, yung mga babies na nagkakainan na siguro dito, for sure, marami na tayong nasayang. So, before sila maubos or 5 na lang ang matira, i-drain po natin itong tubig para i-harvest natin at alisin muna rin yung mga mollies and guppies natin dito, tsaka breeder. Ililipat po muna natin silang lahat doon sa trapal pond. And then, kokolektahin natin yung mga naging babies. Bibilangin natin. Yun ang exciting part ngayong episode. Bibilangin natin yung mga naging paanak natin dito. No? Hindi po ako masyadong naging serious sa pag-aalaga. Kaya hinayaan ko lang sila dito para naging natural habitat na lang ito. Meron tayo, as you can see, mga water plants, may aerator. Itong malaking halaman na sa likod ko, dyan sa harap din. Yung mga ugat nila nandito na sa loob. So sila na yung nagsilbing parang water filtration natin, no? Na-absorb nila yung mga dumi. At meron po tayo nilagay na AquaCare, no? Hindi ko nababanggitin yung brand. Naging green na po yung tubig dito. So, ibig sabihin, very conducive na sa kanila. May mga lumot-lumot na rin. Kaya minsan, kung may biyahe tayo, mga vlog sa Bicol, sa Mindanao, kung saan-saan, kahit hindi ko na po sila pakainin, paminsan-minsan ng ilang araw, may mga lumot-lumot at yung mismong water plants ang kinakain nila. At gayon din yung mga aking mga guppies na nandito. Bakit tayo naglalagay ng guppies or mollies? Para po iwas din kitikite. So, hindi ko na patatagalin. Hindi po natin itatapon yung tubig. So, kaya kung maraming mga timba dito, containers, kukolektahin ko pa rin yung tubig. So, I think it's very important na wag natin itapon yung mga tubig kung may mga concrete pond kayo. Kunin nyo pa rin, at least kung mga 30% makakuha kayo ng tubig. Tapos kung lilinisin nyo, at least pwede nyo ibalik yon para yung mga ibang mga good bacterias, mga lumot-lumot, mas madali nyo pong makukondisyon yung tubig para ibalik yung inyong mga alaga.
Grabe. So, yung iba blue oh. Ang liit lang ng aking farm sa gilid. Hindi nga farm yun eh. Ang dumix ko na, no? Parang bata lang tayong lalaro. Yun yung exciting sa aquaculture. Ngayon, abangan nyo, mag-e-expand tayo ng farm setup na. Ngayon na nakapag-practice tayo sa gilid bahay lang, actually, ang crayfish, madali lang siyang alagaan. No, lahat ng mga bawal ginawa ko. Sabi, kailangan mababaw lang ang tubig. Nilaliman ko hanggang tuhod. Basta may malakas na aerator, okay na okay, buhay sila. Ang dami nilang anak. Sabi nila, pakainin ng high protein. Water plants lang. Minsan isang linggo, nasa shoot tayo. Walang kain-kain. Nandyan lang. Kaya lang siguro, mas marami pa siguro akong nahuli kung pinapakain ko sila regularly. Kasi malamang, carnivore sila. Kakainin nila yung mga kapatid nila. So, ayan po yung ating mga nahuli. Yung ating mahuhuli isa, dalawa, sakit, tatlo, apat, lima, anim. Bibilisan lang natin. Medyo mapiglas eh. Ito, 8. Yung mga maliliit po, nilalagay natin diretsa. Pinahin. So, 80 rin. Ayan po, no? So, again, very inspiring po ito, lalong-lalo na yung ating pag-aalaga ay sa gilid bahay lang, concrete tank. Hindi po tayo nagseryoso katulad ng mga ibang nagki-crayfish. Dahil ito ay niregalo, pinarami natin sa pamamagitan po ng trial na ang method is natural method lang. Meron tayong concrete pond na meron pong mga putik sa ilalim, may mga water plants, may mga ugat. Marami pong mga halaman na nagfi-filter ng tubig. Hindi po ako nagpapalit ng tubig. Yung ulan lang nadadagdag. Paminsan-minsan pag summer, pag sobrang baba na, dinadagdagan na lang natin direkta na mismo ng chlorine water sa tap water. Wala naman nagiging problema. So ngayon, ililipat na natin sila dito. Makikita nyo yung ating malalaking breeders. Ibabalik ko po yun doon sa ating pond. Ito naman, dito na natin palalakihin sa ating trapal pond. And who knows, magkaroon na po tayo ng setup ng farm setup na talaga na crayfish farm at palalakihin natin, pararamihin natin sila doon. So, close upan ko na lang para mas makita nyo pa. Agree sa agree. Yan, so ililipat na po natin to bago matuluyan silang makatakas or ma-stress ng gusto.
Next episode, ipapakita ko naman sa inyo ang aking aquaponics setup. Ito ang aking gagamitin para sa aking water filtration system. Circulating water para makapagtanim din tayo ng mga gulay at herbs. At ang pinaka-importante, malinis natin ang ating tubig at makatipid na rin. Dito sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe.